12 taon ng pawis at pangungulila sa ibang bansa, ngunit isang malupit na biro ng tadhana ang sumalubong kay Rafael. Ang inakalang palasyo para sa kanyang ina, naging kuta ng kataksilan. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang pinsang si Jomar, ang kanyang mahal na ina, ay namamalimos sa gitna ng alikabok at init ng palengke. Bakit ang taong pinagkatiwalaan mo ang siyang dudurog sa iyong puso? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang anak bago sumiklab ang apoy ng katarungan? Isang kwento ng hapti, sakripisyo, at ang muling pagbuo sa isang nawasak na tahanan. Diyan ka sa gilid. Huwag kang haharang sa dinadaanan ko. Ang dumi-dumi mo. Baka mahawa pa ako sa sakit mo. Ang boses na yon, puno ng pag-alipusta at puot, ay nanggaling kay Jomar. Nakasuot siya ng mamahaling polo shirt at gintong relo, habang itinutulak palayo ang isang matandang babaeng nakaluhod sa semento ng palengke. Ang pagmamataas sa kanyang muka ay tila isang laso na kumakalat sa hangin. Walang bakas ng awa para sa taong nasa paanan niya. Sa kabilang gilid ng kalsada, nakatayo si Rafael. Hawak-hawak niya ang isang malaking balikbayan box na puno ng mga tsokolate, mamahaling pabango, at mga bitaminang pinag-ipunan niya sa loob ng 12 taon sa ilalim ng nakatutunaw na araw ng Saudi Arabia. Ang kagalakang kanina lang ay nagpapaapaw sa kanyang dibdib. Ang pananabik na makita ang inang labis niyang pinahalagahan ay biglang naging yelo. Ang matandang babaeng itinulak ni Jomar ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak, magulo, at ang kanyang balat ay tuyot na parang lupang matagal nang hindi nadidilig. Ngunit nang makita ni Rafael ang mga matang iyon, ang mga matang dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng disyerto, ay tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Aling Teresa, ang kanyang ina, ang reyna na pinangakuan niyang paglilingkuran sa kanyang pagbabalik. Dahan-dahang nanghina ang mga bisig ni Rafael, ang mabigat na kahon na simbolo ng kanyang 12 taong sakripisyo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Walang narinig na ingay nang tumama ito sa lupa, kundi ang malakas na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat patak ng pawis niya sa ibang bansa, ang bawat gabing hindi siya kumain para lang makapagpadala ng mas malaking halaga, ang bawat pangungulila. Lahat ng yon ay gumuho sa harap ng imahe ng kanyang inang namamalimos para sa 5 piso. Tila nawalan ng hangin ang paligid. Ang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga tindera, ang busina ng mga sasakyan ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ina habang pinupulot nito ang mga baryang nalaglag sa putikan. Ang mga daliring dati ay malalambot noong hinahaplos ang kanyang buhok, ngayon ay puno na ng sugat at dumi. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat paghinga ay tila paglunok ng mga bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang takbuhin ang ina at yakapin ito ng mahigpit. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento ng laguna. Ang sakit ay hindi nagmula sa anumang sugat sa katawan, kundi sa isang katotohanang mas matalim pa sa anumang patalim. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kaligtasan ng kanyang ina ay siya ring pumatay sa dangal ng pamilyang kanyang binuo. Bakit ang palasyong ipinatayo ko para sa kanya ay naging kuta ng kanyang pagdurusa? Bakit ang dugo at pawis ko ay naging alak na iniinom ng taong pinagkatiwalaan ko, habang ang aking ina ay nauuhaw sa awa ng mga estranghero? Tumingin si Rafael sa langit, ngunit tila pati ang araw ay nahihiyang magpakita sa tindi ng kawalang katarungang ito. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo na nanunuot sa kanyang dila. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang anak ang makitang ang kanyang pagmamahal ay naging puhunan para sa sariling kamatayan
ng kaligayahan ng kanyang ina. Pinsan, Rafael, buhay ka. Akala namin ay tuluyan ka nang nakalimot sa amin doon sa disyerto. Ang boses ni Jomar ay biglang nagbago. Ang kaninang boses na puno ng puot habang itinataboy ang isang matandang pulubi ay biglang naging matamis at puno ng pekeng kagalakan. Mabilis siyang lumapit kay Rafael, pilit na kinukuha ang mabigat na kahon, habang ang kanyang muka ay pilit na iginuguhit ang isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Walang bakas ng hiya sa kanyang mga kilos, tila ba ang eksenang kakaganap lang sa gitna ng palengke ay isang ilusyon lamang na gawa-gawa ng malikot na isipan. Hindi kumibo si Rafael. Ang kanyang katawan ay tila isang bulkang nagtitimpi. Ang bawat himay ng kanyang kalamnan ay naninigas sa galit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig na talino ang nagsimulang gumana. Alam niyang kung susugurin niya si Jomar ngayon, baka lalong mapahamak ang kanyang ina. Kailangan niyang makita kung gaano kalalim ang sugat na idinulot ng taong ito sa kanilang buhay. Pasensya ka na, pinsan, bulong ni Jomar habang inaalalayan sila patungo sa isang sasakyang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang Nanay Teresa mo, medyo nagiging ulyanin na siya nitong mga huling buwan. Alam mo naman ang matatanda, mahirap amuyin ang takbo ng isip. Gusto niyang lumabas, gusto niyang maglakad-lakad kahit pinagbabawalan namin. Nag-aalala nga kami na baka kung ano ang mangyari sa kanya sa labas. Tumingin si Rafael sa kanyang ina na ngayon ay nakasakay na sa loob ng sasakyan. Nakayuko si Aling Teresa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang lumang saya. Walang kibo ang matanda. Tila isang anino na nawalan ng boses sa sarili niyang bayan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Jomar ay tila mga palasong tumatama sa puso ni Rafael. Mga kasinungalingang binalot sa asukal upang magmukhang malasakit. Nang makarating sila sa tapat ng isang malaking mansyon, ang mansyong pinangarap ni Rafael na maging kanlungan ng kanyang ina, doon lalong nanikip ang kanyang dibdib. Ang mga pintuang gawa sa mahal na nara, ang mga bintanang malalaki, at ang hardin na puno ng mga mamahaling halaman. Lahat ng ito ay amoy ng kanyang dugo, pawis, at mga taon ng pangungulila. Ngunit sa halip na ituloy sila sa loob ng malaking bahay, dinala sila ni Jomar sa isang maliit na dampa sa pinakalikod ng lupain, malapit sa tambakan ng mga gamit. Dito muna siya, Rafael, sabi ni Jomar sa isang tono na tila ba humihingi ng simpatya. Sa loob kasi ng bahay masyadong madulas ang sahig, baka madapa ang nanay. Dito sa likod, sariwa ang hangin, tahimik. Mas makakabuti ito para sa kanyang kalusugan. At saka, alam mo naman, ang perang pinapadala mo. Halos lahat napunta sa pagpapatayo nitong bahay para sa inyo. Kaya kinulang tayo sa pambili ng mga kagamitan sa loob para sa kanya. Ang bawat salita ay isang gaslighting na masterclass. Pilit na pinalalabas ni Jomar na siya ang biktima, na siya ang nagpakahirap mag-alaga habang si Rafael ay wala. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ni Rafael ay inangkin ni Jomar. At ngayon ay ginagamit pa niya ang katandaan ni Aling Teresa upang pagtakpan ang kanyang pagnanakaw. Gabi na nang maiwan silang mag-ina sa maliit na dampa. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bombilya na nagbibigay ng madilaw at malungkot na banaag. Lalapit sana si Rafael sa kanyang ina upang magtanong, upang humingi ng tawad, ngunit ang pintuan ng dampa ay biglang bumukas ng bahagya. Mula sa kadiliman sa labas, narinig ni Rafael ang mahina, ngunit matalim na bulong ni Jomar na para sa kanyang ina lamang. Isang boses na puno ng banta, malayo sa matamis na tono kanina. Teresa, wag na wag kang gagawa ng ingay. Tandaan mo, isang maling salita mo lang kay Rafael. Hinding-hindi na niya makikita ang liwanag ng buwan. Huwag mong susubukan ang pasensya ko kung gusto mo pang makitang humihinga ang anak mo bukas ng umaga. Nanigas ang dugo ni Rafael sa kanyang mga ugat.
Ang galit na kanina ay nagtitimpi, ay biglang naging isang malamig na determinasyon. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng dampa, nakita niya ang luhang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ng kanyang ina. Isang luhang puno ng takot na 12 taon na palang iniingatan ng matanda sa dilim. Nanatiling nakatitig si Rafael sa kisame ng dampa na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping sako at luma na yero. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang alikabok ng 12 taong pangungulila. Sa tabi niya, ang kanyang ina ay mahimbing nang natutulog, ngunit ang bawat ungol nito sa panaginip ay tila isang pagsusumamo na humihiling ng kaligtasan. Ang banta ni Jomar ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng isang labaha na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang bumangon si Rafael, sinisiguro na hindi lilikha ng anumang ingay ang kanyang bawat galaw. Sa ilalim ng papag na tinutulugan ng kanyang ina, nakakita siya ng isang lumang lata ng biskwit, kinalawang na at puno ng dumi. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ng lata ay naroon ang cellphone na ipinadala niya noong nakaraang taon. Basag ang screen nito, tila sadyang itinampal sa pader upang hindi na muling mapakinabangan. Kasama nito ang mga sobre ng pera na may pangalan niya, ngunit lahat ay bukas na at wala nang lamang kahit isang sentimo. Ang bawat piraso ng papel sa loob ng lata ay patunay ng isang sistematikong pagnanakaw sa buhay ng kanyang ina. May mga sulat din doon na hindi kailanman nabuksan, mga sulat kung saan ibinuhos ni Rafael ang kanyang mga pangarap para sa kanilang kinabukasan. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lamang galit. Ito ay isang malalim na pag-uunawa na ang 12 taon niya sa ibang bansa ay naging sandata ni Jomar upang unti-unting patayin ang kaligayahan ni Aling Teresa. Maingat na lumabas si Rafael ng dampa. Tinatahak ang madilim na pasilyo patungo sa bakod na naghihiwalay sa mansyon ni Jomar at sa maliliit na kabahayan sa labas. Sa kabilang panig, nakita niya si Nanay Isabel, ang matandang kapitbahay na dati ay asakasama ng kanyang ina sa pagsisimba. Ang mukha ni Nanay Isabel ay tila na bigla nang makita ang anino ni Rafael sa dilim, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng awa. "Rafael, akala namin ay hindi ka nababalik," bulong ni Nanay Isabel. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Ipinamalita ni Jomar sa buong barangay na doon ka na raw nag-asawa sa Saudi at kinalimutan mo na ang nanay mo. Sinasabi niya sa amin na siya na raw ang gumagastos sa lahat, pero nakikita namin ang nanay mo na kung saan-saan dinadala ni Jomar kapag gabi, tila ba itinatago sa mga tao. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na dibdib ni Rafael. Hindi lamang pera ang ninakaw ni Jomar, kundi ang dangal ni Rafael sa mata ng mga tao at ang pag-asa sa puso ng kanyang ina. Ang bawat tulong na inakalang ibinibigay ni Jomar ay isa palang palabas upang magmukhang bayani habang dahan-dahang kinakain ang buhay ng pamilyang Villanueva. Habang naglalakad pabalik si Rafael sa dampa, isang kakaibang pakiramdam ang dumapi sa kanyang batok. Tumigil siya sa paghakbang at lumingon sa madilim na bahagi ng kalsada, malapit sa kakahuyan. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino ng isang lalaki na nakatayo ng tuwid, nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi ito si Jomar at hindi rin ito isa sa mga tauhan nito. Ang tindig ng lalaki ay pamilyar, tila isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang kinalimutan, nakatitig sa kanya ng may halong lungkot at babala. Sino ang estrangherong ito na tila alam ang bawat lihim na itinatago ng gabi? Bago pa man makahakbang si Rafael upang harapin ang anino, biglang bumukas ang ilaw sa balkonahe ng mansyon at ang boses ni Jomar ay narinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Puno ng paghihinala. "Akala ko ay sa panaginip na lamang kita makikita, Rafael." Ang boses na yon ay galing sa isang lalaking nakatayo sa ilalim ng matandang puno ng nara sa loob ng sementeryo ng Laguna.
Doon nagtungo si Rafael sa madaling araw. Dala ang bigat ng loob na hindi niya mailabas sa harap ng kanyang ina. Ang lalaking nagsalita ay may suot na kupas na jacket at sombrero. Ang mukha ay ukit ng maraming taon ng paghihirap at pagsisisi. Ngunit kahit tumanda na ito, hinding-hindi makakalimutan ni Rafael ang mga matang iyon. Ang mga matang tumalikod sa kanila, 20 taon na ang nakalilipas. Tatay? Ang salitang iyon ay tila isang lason na pilit iniluluwa ni Rafael. You don't have the right to be here. Wala kang karapatang magpakita sa akin, lalo na sa harap ng libingan ng mga magulang ni nanay. Humakbang palapit si Eduardo, ngunit tumigil din nang makita ang galit na kumislap sa mga mata ng kanyang anak. Ang katahimikan ng sementeryo ay tila nabasag hindi ng tunog, kundi ng bigat ng mga damdaming hindi na isatinig sa loob ng 2 dekada. Ang bawat paghinga ni Rafael ay puno ng puot. Naaalala ang bawat gabing umiiyak ang kanyang ina dahil sa gutom at pangungulila, habang ang lalaking ito ay nagpapakasasa sa sarili niyang buhay. Nasaan ka nung kailangan namin ng pambili ng bigas? Ang madiing tanong ni Rafael. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Nasaan ka noong halos mamatay si nanay sa sakit dahil wala kaming pambili ng gamot? At nasaan ka ngayong ang sariling pinsan ko ay ginagawang hayop ang asawa mo? Yumuko si Eduardo. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa ilalim ng bigat ng sumat ng anak. Alam kong wala akong puwang sa kapatawaran mo, Rafael. Ngunit huwag mong isiping kinalimutan ko kayo. Narito ako dahil alam ko ang ginagawa ni Jomar. Nakita ko kung paano niya nalinlang ang iyong ina. Nakita ko kung paano niya unti-unting kinuha ang lahat sa inyo habang ikaw ay nasa malayo. Inabot ni Eduardo ang isang kupas na sobrang kulay kape. Huwag kang magtitiwala sa bawat ngiti ni Jomar. Ang mansyong tinitingnan mo ngayon ay itinayo sa ibabaw ng mga pekeng dokumento. Hawak ko ang orihinal na titulo ng lupa na ipinangalan sa nanay mo bago ito manipulahin ni Jomar. At may isa pa akong alam, isang bagay na mas madilim pa sa pagnanakaw niya ng pera. Tinitigan ni Rafael ang sobre. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang tinatanggap ito. Ang galit niya sa ama ay naroon pa rin. Ngunit ang kuryosidad at ang kaba para sa kaligtasan ng kanyang ina ay mas nanaig. Bakit mo ito ginagawa ngayon? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pagdududa. Dahil ito na lang ang tanging paraan para mabura ko ang ilang bahagi ng kasalanan ko sa inyo. Mahinang sagot ni Eduardo bago dahan-dahang tumalikod at lumakad palayo sa kadiliman ng mga puno. Maging maingat ka, Rafael. Hindi lang pera ang kayang kunin ni Jomar. Kayang-kaya rin niyang kumuha ng buhay para lang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Naiwang mag-isa si Rafael sa gitna ng mga puntod. Hawak ang sobrang tila nagniningas sa kanyang palad. Nang buksan niya ito sa ilalim ng unang sinag ng araw, nakita niya ang isang piraso ng papel na may lagda ni Jomar, isang lagda sa ilalim ng isang kasunduan na hindi lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa isang sikretong magpapabago sa tingin ni Rafael sa kanyang buong pagkatao. Ang halimuyak ng inihaw na lechon at ang masiglang tugtugan ng banda ay pumupuno sa hangin ng mansyon. Ngunit para kay Rafael, ang bawat nota ng musika ay tila tunog ng isang lamay. Gabi ng pagdiriwang, isang bonggang welcome party na inorganisa ni Jomar para raw sa pagbabalik ni Rafael. Ang buong bakuran ay napapalamutian ng mga makukulay na ilaw at ang mga kilalang tao sa barangay ay naroon, humahanga sa karangyaan ng bahay na itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw. Sa gitna ng entablado, tumayo si Jomar, hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Ang kanyang nangiti ay tila isang pinturang perpekto ang pagkakalapat. Itinatago ang bawat lamat ng kanyang maitim na budhi. Mga kaibigan, mga kapitbahay, malakas na deklamasyon ni Jomar, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. Ang gabi na ito ay hindi para sa akin.
Ito ay para sa aking pinsan, si Rafael, na nagpakasakit sa ibang bansa. At higit sa lahat, para sa ating mahal na Aling Teresa. Saksi ang Diyos kung gaano ko pinangalagaan ang aking tiya Teresa habang wala si Rafael. Dahil sa pamilya, walang iwanan, di ba? Nagsipalpakan ang mga tao. May mga bumulong pa na napakabait na pamangkin ni Jomar. Sa isang sulok, nakaupo si Aling Teresa. Nakasuot siya ng isang bagong bestido na tila hindi komportable sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay nilagyan ng kolorete upang itago ang putla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig. Walang kislap. Tila isang bilanggo na sa pilitang pinasayaw sa harap ng kanyang mga kaaway. Lalapitan sana ni Rafael ang kanyang ina nang biglang may isang bisita ang hindi sinasadyang nakabangga sa matanda. Ang baso ng juice na hawak ni Aling Teresa ay nalaglag at nabasag sa semento. Ang likido ay tumalsik sa kanyang suot. Sa biglaang pagkagulat ng lahat, mabilis na lumapit si Jomar. "Tiya naman, mag-iingat ka," ang sabi ni Jomar. Ang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na bumaon sa braso ng matanda habang tinutulungan itong tumayo. Sa isang iglap, habang hinihila ni Jomar ang braso ni Aling Teresa, nahawi ang mahabang manggas ng kanyang bestido. Nanigas si Rafael sa kanyang kinatatayuan. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng party, nakita niya ang malalaking pasasamat sa maputing balat ng kanyang ina. Mga kulay ube at itim na marka na hindi nakuha sa isang simpleng pagkatisod. Ang mga yon ay bakas ng marahas na pagkakahawak, mga sugat na matagal nang ikinukubli sa ilalim ng tela. Nagkatinginan si Rafael at Jomar. Sa loob ng isang segundo, nawala ang maskara ng kabaitan sa mukha ni Jomar. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at puno ng babala. Tila sinasabing, "Nakita mo, pero wala kang magagawa." Mabilis na ibinalik ni Jomar ang manggas ng matanda at lumingon sa mga bisita nang may mapayapang ngiti. "Pasensya na kayo. Talagang mahina na ang tuhod ni Tiya. Mabuti na lang. At nandito ako para alalayan siya." Ngunit sa loob ng dibdib ni Rafael, ang apoy na kanina pa nagbabaga ay tuluyan ng sumiklab. Ang bawat tawa ng mga tao, ang bawat papuri kay Jomar ay naging isang insulto na hindi na niya kayang palagpasin. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang bigat ng sobrang ibinigay ng kanyang ama. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa bawat pasa sa katawan ng kanyang ina na hinding-hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng ginto. Habang hinihila ni Jomar si Aling Teresa patungo sa loob ng bahay, isang matalim na tingin ang ipinukol ni Jomar kay Rafael. Isang tingin na nagsasabing ang party na ito ay hindi isang pagtanggap, kundi isang pahiwatig ng isang mas malaking panganib na naghihintay sa kanila sa sandaling mamatay ang mga ilaw. "Anak, patawarin mo ako. Akala ko talaga ay kinalimutan mo na ako dahil patay ka na sa isip ko." Ang mga salitang iyon ni Aling Teresa ay tila mga karayom na dahan-dahang itinusok sa puso ni Rafael. Nakaupo sila sa loob ng madilim na dampa, malayo sa ingay ng mansyon na dahan-dahan nang tumatahimik matapos ang marangyang handaan. Hawak ni Rafael ang isang piraso ng basang tela. Dahan-dahang pinupunasan ang mga pasa sa braso ng kanyang ina. Ang bawat daplis ng tela sa balat ng matanda ay sinasabayan ng panginginig ng balat nito. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na tila nakabaon na sa kanyang mga buto. "Bakit niyo nasabi yan, Nay?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Pilit na pinipigilan ang pag-apaw ng luha. 12 taon akong nagpakuba sa Saudi para sa inyo. Buwan-buwan akong nagpapadala ng pera. Paano niyo naisip na patay na ako?" Tumingin sa kanya si Aling Teresa. Ang mga mata ay puno ng labis na pagkalito at pait. "Ipinakita sa akin ni Jomar ang isang sulat noong nakaraang taon, Rafael. Sabi niya, na aksidente ka raw sa construction site. Sabi niya, patay ka na.
At ang perang ipinapadala mo ay ang huling insurance na nakuha niya. Pinapirma niya ako sa maraming papel para raw makuha ang bangkay mo at maipalibing ka dito. Napahinto ang kamay ni Rafael. Ang telang hawak niya ay nahulog sa sahig. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa dampa. Hindi lamang pala pera ang ninakaw ni Jomar, pinatay rin ito ang pag-asa sa puso ng isang ina. Ginawa nitong sandata ang pagmamahal ni Aling Teresa sa kanyang anak upang makuha ang lahat ng pag-aari nila. Kaya pala hinayaan niyong gawin niya ito sa inyo. Tanong ni Rafael, habang ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nagngangalit sa kanyang kandungan. Sabi niya, kailangan niyang bayaran ang mga utang mo bago ka mamatay. Patuloy ni Aling Teresa, ang boses ay naging isang mahinang bulong. Sabi niya, wala na akong matitirhan, kundi ang dampa na ito kung hindi ko ibibigay sa kanya ang titulo ng lupa. Rafael, bawat araw ay pinapaalala niya sa akin na wala na akong anak. Pinapaniwala niya ako na ang tanging dahilan kung bakit ako kumakain ay dahil sa awa niya. Ang bawat salita ng ina ay tila isang malakas na sampal sa realidad ni Rafael. Ang gaslighting ni Jomar ay hindi lamang isang simpleng pagsisinungaling. Ito ay isang masusing pagwasak sa kaisipan ng isang matandang walang kalaban-laban. Ang bawat pasa na nakita ni Rafael ay hindi lamang sugat sa balat, kundi mga marka ng bawat pagkakataong tinatangkang lumaban ni Aling Teresa, ngunit laging sinusupil ng malupit na kamay ni Jomar. Dahan-dahang niyakap ni Rafael ang kanyang ina. Naramdaman niya ang labis na kapayatan ng matanda, ang bawat tadyang na tila gustong lumabas sa balat. Ang amoy ng katandaan at pait ay humalo sa amoy ng tuyong lupa sa loob ng dampa. Nandito na ako, Nay, bulong ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintanang nakaharap sa mansyon. Hinding-hindi na kayo makakatanggap ng kahit isang malupit na salita mula sa kanya. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha niya sa atin, pati na ang bawat luhang ibinuhos niyo sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyayakapan, isang mahabang anino ang dahan-dahang humarang sa liwanag ng buwan na pumapasok sa pinto ng dampa. Ang tunog ng marahang pagpalakpak ay bumasag sa katahimikan ng gabi, kasing lamig ng isang sumpa. Nakatayo sa pintuan si Jomar, hawak ang isang makapal na folder at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kadiliman. Ang ganda naman ng eksenang ito, pero sayang Rafael, hindi sapat ang yakap para mabayaran ang lahat ng kasunduang pinirmahan na ng iyong mahal na ina. Huwag mong isiping sapat ang mga luha nyo para bawiin ang bawat luhang ibinuhos mo sa pagpapatayo ng bahay na yan, Rafael. Dahil sa batas, wala ka ng puwang dito. Ang boses ni Jomar ay gumaralgal sa loob ng maliit na dampa. Bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Inihagis niya ang hawak na folder sa ibabaw ng maliit at mabuway na hapagkainan. Bumukas ito at nalantad ang mga papeles na may mga selyo at lagda. Mga dokumentong selyado ng kataksilan. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay lumilikha ng malakas na tunog sa maruming sahig. Tila ba dinudurog ang bawat natitirang dignidad ng mag-ina. Tingnan mong mabuti ang mga papel na yan. Pinsan, sabi ni Jomar nang may mapang-uyam ng ngiti habang nakatitig sa nagngangalit na mga mata ni Rafael. Dito nakasaad na si Aling Teresa ay kusang loob na isinalalin sa akin ang lahat ng karapatan sa lupang ito bilang kabayaran sa 12 taon kong pag-aalaga. At ang mas masakit, nakalagay din dyan na ikaw, Rafael Villanueva, ay idineklarang missing and presumed dead sa Saudi. Sa madaling salita, sa mata ng batas, isa kang multong naghahanap ng gulo. Naramdaman ni Rafael ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat letra sa papel ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Hindi lamang siya ninakawan ni Jomar ng ari-arian.
Binura siya nito sa mundo ng mga buhay. Ang bawat sakripisyo niya sa disyerto ay ginamit ni Jomar upang gumawa ng isang legal na bitag na tila walang labasan. Lumingon siya sa kanyang ina at nakita niya ang matinding panginginig ni Aling Teresa. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot habang nakatingin kay Jomar. Jomar, parang awa mo na. Anak ko siya. Buhay si Rafael. Ang pagsusumamo ni Aling Teresa, ang boses ay halos mawala sa tindi ng kaba. Ngunit isang matalim na tingin lamang ang isinagot ni Jomar sa matanda. Isang tingin na sapat na upang patahimikin ang anumang reklamo. Bukas na bukas din, Rafael, kailangan mong umalis sa ari-ariang ito. Ang utos ni Jomar, ang boses ay naging seryoso at walang bahid ng biro. Kung hindi, mapipilitan akong tawagin ang mga awtoridad. Maari kitang ipakulong sa salang trespassing at pagpapanggap. Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil kontrolado ko ang bawat tao sa barangay na ito. Lumabas si Jomar ng dampa nang hindi man lang lumingon. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng naghihingalong liwanag ng bombilya. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Rafael, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Mula sa bintana, nakita niya ang mga asul at pulang ilaw ng isang patrol. Car coat ng pulis na dahan-dahang umiikot ang liwanag sa madilim na bakuran. Hindi na naghintay si Jomar ng bukas. Tinawagan na niya ang kanyang mga kakilala sa kapulisan upang tuluyan ng tapusin ang laban bago pa man ito makapagsimula. Sa loob ng dampa, naramdaman ni Rafael ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang ina sa kanyang laylayan. Isang kapit na nagsasabing baka ito na ang huling sandaling magkasama sila. Nay, huwag kayong bibitaw, bulong ni Rafael habang naririnig ang mabibigat na yabag ng mga pulis na papalapit sa kanilang pintuan. Hinding-hindi ko kayo iiwan, kahit kailanganin kong kalabanin ang buong mundo. Ngunit habang bumubukas ang pinto at tumatama ang liwanag ng flashlight sa kanyang mukha, isang tanong ang bumagabag sa puso ni Rafael. Paano mo lalabanan ang isang kaaway na hawak ang batas, ang pera, at ang mismong kalayaan mo? Bitawan niyo ang anak ko! Wala siyang kasalanan! Rafael, Rafael! Ang bawat pagsamo ni Aling Teresa ay tila isang punyal na humihiwa sa katahimikan ng gabi habang kinakaladkad si Rafael palayo sa dampa. Ang malamig na bakal ng posas ay humihigpit sa kanyang mga pulso, isang mariing paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan sa harap ng impluwensya ni Jomar. Nakatayo si Jomar sa balkonahe ng kanyang mansyon, hawak ang isang baso ng alak habang may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat pag-ikot ng pulang ilaw ng patrol cars sa mukha ni Rafael ay tila isang anino ng kahihiyang hindi niya kailanman inasahan sa sarili niyang bayan. Sa loob ng madilim at masikip na selda, ang tanging maririnig ay ang tulo ng tubig mula sa isang sirang gripo na lumilikha ng isang mabagal at nakakabagot na ritmo sa katahimikan. Ang amoy ng kalawang at ihi ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Nakasandal si Rafael sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang imahe ng kanyang inang nakaluhod sa putikan habang siya ay dinadampot ng mga pulis ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang 12 taon niya sa Saudi ay tila isang panaginip lamang at ang realidad na kinakaharap niya ngayon ay isang bangungot na tila wala ng gisingan. Kinaumagahan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa labas ng rehas. Si Aling Teresa, bitbit ang isang maliit na plastik ng kanin at ulam na hiningi lamang niya kay Nanay Isabel. Ang kanyang mga mata ay namumula at maga sa magdamag na pag-iyak. Nang magdampi ang kanilang mga daliri sa pagitan ng mga rehas, naramdaman ni Rafael ang panginginig ng kanyang ina. Isang panginginig na puno ng pagod, takot, at pagmamahal na pilit binubuhay sa gitna ng kawalang pag-asa. Patawarin mo ako, anak, bulong ng matanda. Ang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng hikbi.
Wala akong nagawa para protektahan ka. Ang tanda ko na, Rafael, wala na akong silbi. Huwag niyo pong sabihin yan, Nay, sagot ni Rafael, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahan ng kumakawala. Lalabas ako rito. Hinding-hindi ko hahayaan na manalo si Jomar. Ngunit alam ni Rafael sa kanyang loob na mahirap ang labang ito. Sino ang maniniwala sa isang OFW na idineklarang patay laban sa isang makapangyarihang tao sa bayan? Ngunit sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa anino ng opisina ng hepe ng pulisya. Isang lalaking nakasuot ng maayos na polo. May dalang mga dokumentong selyado at may isang awtoridad na hindi mapapasubalian. Si Eduardo, ang lalaking kinalimutan na ni Rafael bilang ama, ay nakatayo sa tapat ng selda. May kasamang isang kilalang abogado na dati niyang pinagsilbihan bilang driver at katiwala. Ang bawat hakbang ni Eduardo ay may kasamang bigat ng isang taong handang itaya ang lahat para sa huling pagkakataon ng pagbabayad puri. Hindi ko hahayaang mabulok ka rito, Rafael, ang madiing sabi ni Eduardo habang iniaabot ang mga papeles ng piyansa sa pulis. Tapos na ang panahon ng pagtatago ko sa dilim. Kung kailangang buksan ko ang lahat ng lihim ng nakaraan para iligtas ka, gagawin ko. Nang bumukas ang pinto ng selda, ang tunog ng bakal na naghihiwalay sa kalayaan at sa dilim ay tila isang hudyat ng bagong simula. Lumabas si Rafael at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Eduardo nang walang halong poot, kundi may kasamang pag-unawa sa sakripisyong ginagawa nito. Ang distansya ng 20 taon ay tila dahan-dahang nabubura ng isang salitang matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Salamat, tatay. Mahinang sambit ni Rafael. Ang mga mata ni Eduardo ay kumislap sa tuwa at sakit, habang dahan-dahang tinapik ang balikat ng kanyang anak. Ngunit sa kabilang panig ng kalsada, nakatago sa loob ng kanyang sasakyan, nakamasid si Jomar. Ang kanyang muka ay namumula sa galit dahil sa hindi inaasahang paglaya ni Rafael. Ang labanan ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, alam ni Jomar na kailangan na niyang gamitin ang kanyang pinakamalupit na baraha. Huli na ba para maging tatay sa iyo, Rafael? O kahit man lang maging anino na magpoprotekta sa inyo ng nanay mo? Ang boses ni Eduardo ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng pagsisising kay tagal niyang kinimkim. Nakaupo sila sa loob ng maliit at masikip na bahay ni Nanay Isabel, ang tanging lugar na sa tingin nila ay ligtas mula sa mapanuring mga mata ng mga tauhan ni Jomar. Sa gitna ng hapagkainan, nakalatag ang mga dokumentong dahan-dahang binubuksan ng katotohanan, isang katotohanang mas masahol pa sa pagnanakaw ng pera. Tumingin si Rafael sa kanyang ama. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, nakita niya ang mga kamay ni Eduardo. Ang mga ito ay tila mga mapa ng paghihirap, magaspang, puno ng mga peklat at nanginginig habang itinuturo ang mga pirma sa titulo ng lupa. Sa bawat galaw ni Eduardo, nararamdaman ni Rafael ang isang uri ng pagmamahal na hindi ipinagsisigawan, kundi ipinapakita sa pamamagitan ng tahimik na pagbabantay sa loob ng maraming taon. Bakit ngayon lang, tay? Mahinang tanong ni Rafael. Ang puot sa kanyang dibdib ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang malalim na pagkapagod. Bakit hinayaan mong umabot tayo sa ganito? Huminga ng malalim si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwas sa tingin ng anak. Natakot ako, Rafael. Noong umalis ako, akala ko ay maililigtas ko kayo sa mga utang na iniwan ng kapatid ko, ang tatay ni Jomar. Nagtrabaho ako bilang driver ng isang tuso na abogado. Ang abogadong tumulong kay Jomar na palsipikahin ang lahat ng papeles niyo. Sa loob ng maraming taon, naging saksi ako sa bawat maruming transaksyon nila. Itinago ko ang bawat kopya, bawat record, dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ito.
Inilabas ni Eduardo ang isang maliit na notebook, luma na at kupas ang kulay. Dito nakasulat ang bawat petsa, kung kailan kinuha ni Jomar ang pera mula sa remittance center gamit ang pekeng ID ng nanay mo. At narito rin ang pangalan ng isang tao sa munisipyo na binayaran niya para mabilis na mailipat ang titulo ng mansyon sa pangalan niya. Si Mang Boyet, siya ang hawak nating alas, Rafael. Sa kabilang silid, narinig nila ang mahinang ubo ni Aling Teresa. Lumabas si Rafael at nakita ang kanyang inang kumakain ng mainit na sabaw ng sinigang na inihanda ni Nanay Isabel. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Rafael na may dakulay ang mga pisngi ng kanyang ina. Ang unang pagkakataon na hindi ito nanginginig sa takot sa tuwing may maririnig na yabag ng paa. Ang imahe ng kanyang mga magulang na muling magkasama sa ilalim ng isang bubong, kahit gaano man ito kaliit, ay nagbigay kay Rafael ng isang uri ng lakas na hindi kayang tapatan ng anumang ginto. Gagawa tayo ng plano, madiing sabi ni Rafael pagbalik niya sa kusina. Hindi natin siya idadaan sa dahas. Ipaparamdam natin sa kanya ang bagsik ng katotohanan sa harap ng lahat ng taong niloloko niya. Sa darating na fiesta, doon natin tatapusin ang lahat. Nagsimulang magbalangkas ng plano ang mag-ama. Pinagsasama ang legal na kaalaman ni Eduardo at ang determinasyon ni Rafael. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang namatay ang ilaw sa buong kabahayan. Ang katahimikan ng gabi ay bumasag ng tunog ng isang motorsiklong dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay ni Nanay Isabel. Sumilip si Rafael sa siwang ng bintana at nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi ito ang mga pulis. Ang mga lalaking bumababa sa motorsiklo ay may dalang mga bote ng gasolina at mga basahan. Sa dilim, nakita niya ang kislap ng lighter na sinindihan ng isa sa mga ito. Ang apoy ay sumasalamin sa malupit na utos ni Jomar na burahin na ang anumang bakas ng katotohanan kasama na ang mga taong may hawak nito. Sunugin ang lahat. Huwag niyo silang ititira. Burahin niyo ang bawat bakas ng pamilyang yan. Ang sigaw na yon sa labas ng bahay ni Nanay Isabel ay sinundan ng malakas na pagbagsak ng mga bote ng gasolina sa pader. Ang amoy ng gas ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng gabi. Kasing bilis ng pagliyab ng apoy na dahan-dahang gumagapang sa mga tuyong dingding na gawa sa kahoy at sasa. Sa loob, ang dilim ay biglang napalitan ng isang nakatutunaw na liwanag ng kulay kahel at pula. Ang init ay nagsimulang pumasok sa bawat siwang, tila isang halimaw, na gutom, na gustong lamunin ang lahat ng kanilang pinaghirapan. "Nay! Tatay! Labas! Bilis!" Ang hiyaw ni Rafael habang binibitbit ang kanyang inang nanginginig sa takot. Ang bawat hakbang niya ay tila pakikipagbuno sa kamatayan. Ang usok ay dahan-dahang pumuputol sa kanyang hininga. Sa kabilang dako, si Eduardo ay mabilis na kinuha ang bag na naglalaman ng mga dokumento. Ang tanging sandata nila laban sa kasamaan ni Jomar. Nang makalabas sila sa nasusunog na bahay, nakita ni Rafael ang mga anino ng mga lalaking mabilis na sumakay sa motorsiklo. Iniwan silang tila mga basurang itinapon sa nag-aapoy na impyerno. Kinabukasan, ang araw ng fiesta sa Laguna. Ang plaza ay puno ng mga banderitas na may iba't ibang kulay. Ang tunog ng banda ay masayang pumapailan lang sa hangin at ang amoy ng iba't ibang putahe ay nanunuot sa ilong ng bawat dumadaan. Ngunit sa likod ng masayang pagdiriwang na ito, isang madilim na tensyon ang namumuo. Nakatayo sa gitna ng entablado si Jomar, nakasuot ng barong at may malawak na ngiti habang bumabati sa mga tao. Inakala niya na ang apoy kagabi ay tuluyan ng tumupok sa kanyang mga problema. Mga kababayan, sa araw na ito ng ating patron, ipinagdiriwang natin ang pagkakaisa ng pamilya. Ang sabi ni Jomar sa harap ng mikropono, ang boses ay puno ng kaplastikan. Kahit anong pagsubok, tayo ay mananatiling matatag. Ngunit ang kanyang pananalita
ay biglang naputol ng isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa likuran ng karamihan. Ang pagkakaisa ba ay nangangahulugan ng pagnanakaw sa sariling dugo, Jomar? Tumigil ang lahat. Ang banda ay huminto sa pagtugtog. Dahan-dahang nahawi ang karamihan at lumitaw si Rafael kasama si Eduardo at Aling Teresa na nakasuot ng maayos na damit. Ang mukha ni Rafael ay may bakas pa ng abo mula sa sunog kagabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanang hindi na kayang ikubli ng anumang ningas. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang radyo ng barangay na nakakonekta sa malalaking speaker ng plaza. Tingnan ninyo ang taong tinatawag ninyong bayani. Sigaw ni Rafael habang itinataas ang mga dokumentong nakuha mula sa apoy. Narito ang katotohanan tungkol sa mansyong ipinagmamalaki niya. Narito ang patunay kung paano niya pinaniwala ang isang inang patay na ang kanyang anak para lamang makuha ang lahat. Ang mukha ni Jomar ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sa isang iglap, ang kanyang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nag-crack. Sa tindi ng desperasyon, hindi na niya inisip ang mga taong nakatingin. Inabot niya ang loob ng kanyang barong at inilabas ang isang itim na baril. Itinuro ito ng diretso sa dibdib ni Rafael. Ang malakas na hiyawan ng mga tao ay bumalot sa buong plaza. Ang kagalakan ng fiesta ay napalitan ng matinding takot habang nakatayo si Jomar. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pag-asa. Walang aalis. Walang makikialam. Sigaw ni Jomar. Ang boses ay puno ng kabaliwan. Sakin ang bahay na yon. Akin ang lahat. Kung mamamatay ako, isasama kita, Rafael. Napatigil si Rafael. Ngunit sa halip na umatras, humakbang siya ng dahan-dahan palapit sa dulo ng baril. Sa kanyang likuran, narinig niya ang pagsigaw ng kanyang ina. Isang pagsigaw na puno ng pagdurusa na tila ba sa isang sandali ay kayang patigilin ang bala na naghihintay na kumawala. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat. Saan humahantong ang kasakiman kapag ang lahat ng pinto ng pagtakas ay sarado na? Huwag mong ituloy yan, Jomar. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mga mali mo. Ang sigaw ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa gitna ng namuong katahimikan sa plaza. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa entablado. Ang bawat galaw niya ay maingat at puno ng pagsusumamo. Sa likod niya, si Aling Teresa ay halos himatayin na sa takot. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hiyaw. Ang bawat tao sa paligid ay tila naging mga estatwa na titigilan sa harap ng isang trahedyang dahan-dahang nabubuo sa ilalim ng masayang kulay ng mga banderitas. Nanginig ang kamay ni Jomar na humahawak sa baril. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasukol sa isang madilim na sulok. Huwag kang lalapit, Tatay Eduardo. Kayo ang sumira sa lahat. Kayo ang dahilan kung bakit kailangang mangyari ito. Kung hindi kayo bumalik, sana ay maayos ang lahat. Sana ay akin pa rin ang mansyong yon. Jomar, pinsan, tingnan mo ang sarili mo. Ang mahinahong sabi ni Rafael, kahit na ang dulo ng baril ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang dibdib. Nabulag ka ng kinang ng perang hindi naman sayo. Pinatay mo ang dangal ng pamilya natin para sa isang bahay na gawa sa bato, pero walang laman na pagmamahal. Pakakawalan mo ba talaga ang bala na yan sa sarili mong dugo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jomar. Isang tunog na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Dugo, wala kayong alam sa hirap ko. Ako ang naiwan dito. Ako ang nag-alaga sa tiyahin ko habang ikaw ay nagpapakasasa sa dolyar sa Saudi. Karapatan ko ang lahat ng ito. Sa gitna ng kanyang pagwawala, mabilis na lumapit si Eduardo at humarang sa pagitan ni Rafael at ni Jomar. Ang mata ng lalaki ay tumayo ng matuwid, ang kanyang dibdib, ang naging kalasag ng kanyang anak. Sa sandaling iyon,
Nakita ni Rafael ang tunay na mukha ng pagsisisi, ang isang ama na handang tanggapin ang bawat parusa para lamang mailigtas ang buhay na minsan niyang pinabayaan. Kung may dapat kang sisingilin, Jomar, ako na lang, ang madiing sabi ni Eduardo. Ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ako ang umalis. Ako ang nagkulang. Huwag ang anak ko. Huwag si Rafael. Ang tensyon sa hangin ay tila pumuputok na sa tindi. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang malakas na tambol sa katahimikan. Nakita ni Rafael ang daliri ni Jomar na dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Ang mundo ay tila bumagal. Nakita niya ang bawat butil ng pawis sa noo ni Jomar, ang bawat luhang dumadaloy sa mukha ng kanyang ina, at ang determinasyon sa mga mata ng kanyang ama. Isang matalim at malakas na tunog ng pagputok ang biglang bumasag sa hangin. Ang amoy ng pulbura ay mabilis na humalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa plaza. Ang katahimikan ng mga tao ay napalitan ng isang sabay-sabay na pagsinghap ng gulat at kilabot. Nakita ni Rafael ang dahan-dahang pagbagsak ng isang katawan sa sahig ng entablado. Ang dugo ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng kahoy, kasing pula ng mga banderitas na sumasayaw sa itaas. Ang hiyaw ni Aling Teresa ay bumasag sa gabi, isang tunog ng pagkawasak na hinding-hindi makakalimutan ng sino mang nakarinig. Sino ang tinamaan? Sino ang sumakabilang buhay sa gitna ng pagdiriwang ng fiesta? Habang ang usok mula sa baril ay dahan-dahang nawawala, isang figura ang nanatiling nakatayo. Habang ang isa naman ay dahan-dahang nawawalan ng malay sa gitna ng nagkakagulong karamihan. Ang bawat tibok ng puso ni Rafael ay tila isang mabagal at masakit na paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbulusok ni Eduardo sa sahig ng entablado. Ang dugo, mainit at malapot, ay dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga kamay habang sinasalo niya ang kanyang ama. Ang amoy ng pulbura ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na habang buhay na magpapaalala sa kanya ng gabing ito. Tatay! Tatay! Huwag kang pipikit! Nay! Tumawag kayo ng tulong! Ang hiyaw ni Rafael, ang kanyang boses ay naging isang pagsusumamo sa gitna ng nagkakagulong karamihan. Sa kabilang panig ng entablado, nakatayo si Jomar, tuliro at nanginginig ang mga kamay. Ang baril ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang pagkakahawak, lumikha ng isang matunog na kalansing sa kahoy na sahig. Nawala ang lahat ng kanyang yabang, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, hindi siya ang hari ng mansyon. Siya ay isang bata na takot sa dilim na siya mismo ang lumikha. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto ito. Ang nauutal na sabi ni Jomar habang umaatras, pilit na tinatakasan ang mga matang nakatingin sa kanya nang may puot at panghuhusga. Ngunit bago pa man siya makalayo, ang paligid ay napuno ng nakabibinging tunog ng mga sirena. Hindi lamang ito ang mga lokal na pulis na binayaran niya noon. Ang mga sasakyang huminto sa tapat ng plaza ay may mga tatak ng National Bureau of Investigation, ang mga awtoridad na dinala ng abogado ni Eduardo. Ang bawat pulang ilaw na tumatama sa mukha ni Jomar ay tila mga daliri ng katarungang dahan-dahang sumasakal sa kanya. Walang nagawa si Jomar nang dambahan siya ng mga opisyal at puwersahang idikit ang kanyang mukha sa maruming sahig ng entablado. Ang kanyang mamahaling barong ay napuno ng alikabok at ang kanyang gintong relo ay kumalas at nayapakan ng mga taong kanina lang ay pilit niyang pinapahanga. Habang kinakaladkad si Jomar patungo sa sasakyan ng mga pulis, nakita niya si Aling Teresa na nakayakap kay Eduardo habang ang matanda ay dahan-dahang inililipat sa isang stretcher. Ang bawat hakbang ni Jomar ay may kasamang hiyaw ng mga tao. Mga taong dati niyang niloloko at ngayon ay sumisigaw para sa katarungan. Hindi pa ito tapos, Rafael. Ang hiyaw ni Jomar. Ang boses ay puno ng pait at sumpa habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan.
Isinusumpa ko, hinding-hindi kayo magiging masaya sa bahay na yan. Ang bawat sulok ng mansyong yan ay may bakas ng aking kamay. Magmumulto ang bawat sentimong kinuha niyo sa akin. Nanatiling nakatingin si Rafael sa papaalis na sasakyan. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang sumpa ni Jomar ay tila isang mahinang hangin lamang kumpara sa tindi ng sakit na nararamdaman niya para sa kanyang ama. Ang mansyong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at ang tanging naiwan ay ang katotohanang kailangan nilang harapin, isang katotohanang nakasulat sa dugo at nakaukit sa mga pusong sugatan. Habang dahan-dahang nawawala ang ingay sa plaza, lumapit si Rafael kay Aling Teresa at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang labanan para sa kanilang tahanan ay natapos na, ngunit ang labanan para sa kanilang kapayapaan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat hakbang ni Rafael sa loob ng mansyon ay tila paglalakad sa isang libingan ng mga alaala. Tahimik ang buong bahay, kasing tahimik ng gabi matapos ang isang malakas na bagyo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Jomar ay nananatili pa rin sa bawat sulok. Isang masangsang na paalala ng taong nagnakaw ng kanilang buhay sa loob ng 12 taon. Ngunit sa halip na yaman ang makita ni Rafael, ang bawat gamit sa loob, mula sa mga kristal na baso hanggang sa mga malalambot na sofa, ay tila mga monumento ng pagtataksil. Dito na tayo, Nay. Dito na kayo titira sa pinakamagandang silid, mahinang sabi ni Rafael habang inaalalayan si Aling Teresa. Dahan-dahang pumasok ang matanda. Ang kanyang mga paa, na nasanay sa dumi at init ng palengke, ay tila nahihiya pang tumapak sa makintab na tiles ng sahig. Hinaplos ni Aling Teresa ang malambot na kama. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hindi siya makapaniwala na ang lugar na dati ay ipinagbabawal sa kanya, ang lugar kung saan siya itinuturing na isang madungis na anino, ay kanya na muli. Isang luhang puno ng ginhawa ang dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Nagsimulang kumilos si Rafael. Kinuha niya ang lahat ng mga gamit ni Jomar, ang mga mamahaling damit, ang mga litratong nagpapakita ng kanyang pekeng tagumpay, at ang mga sapatos na binili gamit ang perang mula sa Saudi. Isa-isa niya itong inilagay sa malalaking itim na plastic bag at itinambak sa labas ng bakod. Hindi niya nais na may matira pang kahit anong bakas ng pinsan sa loob ng tahanang ito. Ang bawat piraso ng tela na itinatapon niya ay tila pagtatanggal ng isang tinik sa kanyang puso. Wala na siyang kapangyarihan dito, Nay. Bulong ni Rafael sa sarili habang pinagmamasdan ang naglalakihang bag sa kalsada. Dito, pagmamahal na ang maghahari. Samantala, sa ospital, ang balita tungkol kay Eduardo ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kanilang mundo. Ligtas na ang matanda. Ang bala ay hindi tumama sa anumang vital organ, ngunit ang kanyang katawan ay kailangan pa ng mahabang panahon para makabawi. Para kay Rafael, ang pagkaligtas ng kanyang ama ay isang pangalawang pagkakataon na hinding-hindi niya sasayangin. Ang puot na dati ay bumabalot sa kanyang pagkatao ay dahan-dahan nang napapalitan ng pag-asa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-aayos, isang malakas na katok sa gate ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Isang kartero ang nakatayo sa labas, may hawak na isang sobreng may mga selyo mula sa Saudi Arabia. Kunot noong tinanggap ito ni Rafael, wala na siyang inaasahang sulat mula doon dahil alam niyang tapos na ang kanyang kontrata at naayos na niya ang lahat ng kanyang papeles bago umuwi. Nang buksan niya ang sobre, isang puting papel ang nalaglag, kasama ang isang maliit na susi na may kakaibang hugis. Ang sulat ay galing sa isa niyang matalik na kaibigan sa Saudi, isang kapwa OFW na nakasama niya sa pinakamahihirap na araw sa construction site. Binasa ni Rafael ang bawat salita at sa bawat pangungusap, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang sulat ay hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa isang bagay na itinago ni Jomar bago pa man siya umuwi. Isang bagay na hindi lamang pera, kundi isang katotohanang maaaring magpabago sa tingin ni Rafael
sa kanyang sariling pamilya at sa dahilan kung bakit siya ipinadala sa ibang bansa. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang hawak ang maliit na susi. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kama. Walang kamalay-malay sa bagong misteryong dumating. Ano ang kinalaman ng susing ito sa kanyang 12 taon sa disyerto? At anong sikreto ang pilit na ibinaon ni Jomar na ngayon ay muling nagpapakita upang gambalain ang kanilang kapayapaan? Ang samyo ng kumukulong sinigang na baboy ay dahan-dahang humahalimuyak sa buong kabahayan. Isang amoy na matagal nang hindi nalalasap sa loob ng mansyong ito. Sa kusina, si Aling Teresa ay abala sa paghihiwa ng mga gulay. Ang kanyang bawat galaw ay may kasamang himig ng isang luma at masayang awitin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng isang uri ng kapayapaan na tila ba ang bawat hiwa niya sa labanos at talong ay paghihiwa rin sa mga mapapait na alaala ng nakaraan. Sa gitna ng hapagkainan, nakaupo si Eduardo. Bagaman may benda pa ang kanyang balikat at medyo maputla pa ang kanyang mukha mula sa operasyon, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Ito ang gabing pinakahihintay ni Rafael. Ang gabing muling mabubuo ang pamilyang Villanueva sa ilalim ng iisang bubong, hindi bilang mga estranghero, kundi bilang mga taong handang magpatawad. Dahan-dahang inilapag ni Aling Teresa ang malaking mangkok. Nang mainit na sabaw, sa gitna ng lamesa, ang usok na lumalabas mula rito ay tila isang maputing tabing na nag-uugnay sa kanilang tatlo. Walang nagsasalita sa simula, tanging ang tunog ng sandok na tumatama sa porselana ang bumabasag sa katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nakakabingi, kundi puno ng mga damdaming hindi na kailangan pang bigkasin. Teresa, Rafael, ang mahinang simula ni Eduardo, ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Alam kong ang sabaw na ito ay hindi kayang hugasan ang lahat ng kasalanan ko. Alam kong ang bawat taon na wala ako ay hindi maibabalik ng isang hapunan. Pero sana ay bigyan niyo ako ng pagkakataong punan ang mga pagkukulang ko sa natitirang mga araw ng buhay ko. Tumigil si Aling Teresa sa pag-aayos ng kanyang plato. Tumingin siya kay Eduardo. At sa isang sandali, ang lahat ng pait, ang lahat ng gabing pag-iyak, at ang lahat ng hirap sa palengke ay tila dahan-dahang natunaw sa init ng sabaw. Inabot niya ang kamay ni Eduardo sa ibabaw ng lamesa at marahan itong piniga. Isang simpleng galaw na nagsasabing ang kapatawaran ay hindi isang pangyayari, kundi isang desisyong dahan-dahang nabubuo sa puso. Si Rafael ay nanatiling nakatitig sa kanyang plato, ngunit ang kanyang mga mata ay basa na ng luha. Tay, ang mahalaga ay nandito na kayo, na ang pamilya natin ay hindi na kailangang magtago sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang emosyonal na hapunan, ang isipan ni Rafael ay dahan-dahang bumabalik sa susing nakatago sa kanyang bulsa. Ang misteryo mula sa Saudi Arabia ay nananatiling isang malaking katanungan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga magulang na muling nagkakaunawaan, naramdaman niya ang isang uri ng takot. Ang takot na baka ang susing ito ang maging mitya ng panibagong gulo, nawawasak sa kapayapaang kakamit pa lamang nila. Natapos ang kanilang pagkain ng may mga ngiti at tawanan na kay tagal ding nawala sa kanilang tahanan. Ngunit nang malalim na ang gabi at ang lahat ay nakahanda na para matulog, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang kapitbahay. Ito ay isang katok na puno ng pagmamadali at pamilyar na awtoridad. Mabilis na tumayo si Rafael at binuksan ang pinto. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang makita ang taong nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan at hinihingal. Isang taong hindi niya inaasahang makikita pa muli, lalo na sa oras na ito, at ang balitang dala nito ay tila isang malamig na tubig.
na tuluyan nang pumatay sa init ng kanilang nagdaang hapunan. Bro, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang pera ang ninakaw ni Jomar. Ninakaw niya rin ang karangalan ng tatay mo. Ang boses ni Anton, ang matalik na kaibigan ni Rafael mula sa Saudi Arabia, ay nanginginig sa lamig habang pilit na humihinga ng malalim sa loob ng sala ng mansyon. Basang-basa ang kanyang suot at ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila sumasabay sa mabilis na pagtibok ng puso ni Rafael. Inabot ni Anton ang isang maliit na notebook na balot sa plastic. Ang notebook na nakuha niya mula sa locker ni Jomar noong huling beses itong bumisita sa Saudi bago ang gulo. Ginamit ni Rafael ang susing may kakaibang hugis upang buksan ang isang maliit na vault na nakatago sa ilalim ng sahig ng silid ni Jomar, sa mismong mansyong tinitirhan nila ngayon. Sa loob nito, natagpuan nila ang mga orihinal na sulat at isang lumang salaysay na may lagda ng tatay ni Jomar, ang kapatid ni Eduardo. Habang binabasa ni Rafael ang mga dokumento sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, ang katotohanan ay dahan-dahang lumabas mula sa anino ng nakaraan. Hindi umalis si Eduardo dahil sa takot sa utang. Umalis siya dahil inako niya ang isang krimen na ginawa ng tatay ni Jomar upang hindi mabulok sa kulungan ang kapatid niya at upang hindi madamay ang pangalan nina Aling Teresa at Rafael. Si Eduardo ay naging isang sakripisyo, isang taong nagpakulong sa sarili sa pangungulila upang mabuhay ng malaya ang kanyang pamilya. Tatay, ang tanging nasambit ni Rafael, ang boses ay halos mawala sa tindi ng pagsisisi. Tumingin siya kay Eduardo na nakatayo sa may pinto. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagod, ngunit may kalakip na kapayapaan. Ngayong alam na ng kanyang anak ang lahat. Nalaman din ni Rafael na alam ni Jomar ang sikretong ito. Ginamit ito ni Jomar upang itanim ang galit sa puso ni Rafael laban sa sarili nitong ama, habang dahan-dahang kinakamkam ang bawat sentimong pinaghihirapan ni Rafael sa ibang bansa. Ang buong buhay ni Jomar ay itinayo sa isang pundasyon ng blackmail at panlilinlang. Isang linggo matapos ang gabing iyon, muling bumalik ang katahimikan sa Laguna. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng tunay na paghilom. Ang mansyong dati ay simbolo ng pagnanakaw, ay dahan-dahang naging isang tahanan ng pag-ibig. Binuksan ni Rafael ang isang bahagi ng bahay upang maging isang munting klinika at sentro para sa mga matatandang inabuso, bilang parangal sa hirap na dinanas ng kanyang ina. Si Jomar ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga kasong falsification of documents, illegal possession of firearms, at frustrated murder. Sa loob ng malamig na selda, ang sumpa ni Jomar ay wala ng saysay. Ang bawat pader na kanyang ipinatayo ay hindi na kanya, at ang bawat ginto na kanyang pinangarap ay naging alikabok sa harap ng katarungan. Isang hapon, habang nakaupo sa balkonahe, pinagmasdan ni Rafael ang kanyang ama at ina na magkaahawak kamay habang naglalakad sa hardin. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa kanilang mga mukha. Tila binubura ang bawat kulubot na idinulot ng mga taon ng pagdurusa. Wala na ang takot, wala na ang pangungulila. "Nay, tay, handa na po ang merienda," tawag ni Rafael nang may malawak na ngiti. Lumingon ang dalawa sa kanya. At sa mga mata ni Aling Teresa, nakita ni Rafael ang pinakamahalagang tagumpay na nakamit niya sa buong buhay niya. Hindi ito ang bahay, hindi ito ang pera, kundi ang makitang muli ang ningning ng ligaya sa mga mata ng inang akala niya ay tuluyan ng nawasak ng mundo. Ang 12 taon sa disyerto ay sulit na dahil sa wakas, ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang uwi, kundi isang ganap na pagsilang ng isang pamilyang hinding-hindi na muling magkakalayo. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila isang ilog na dahan-dahang hinuhugasan ang mga bakas ng putik at pait sa pamilya Villanueva. Ang mansyong dati ay simbolo ng kasakiman at panlilinlang, ay hindi na tinatawag na mansyon.
ng mga tao sa Laguna. Ngayon, ito ay kilala na bilang tahanan ng pag-asa, isang munting kanlungan para sa mga matatandang inabandona at inabuso ng kanilang sariling mga pamilya. Ang bawat silid na dati ay puno ng malamig na karangyaan ay puno na ngayon ng tawanan, mga kwentong hiram sa nakaraan, at mga matang muling natutong kumislap sa saya. Sa loob ng isang rehas sa malayo, nananatiling bilanggo si Jomar. Ang kanyang mundo ay naging kasing liit na lamang ng 4 na sulok ng semento, kung saan ang tanging maririnig niya ay ang alingawngaw ng sarili niyang mga pagkakamali. Wala na ang gintong relo, wala na ang boses na puno ng pagmamataas. Ang katarungan ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang sistema, hindi bilang isang parusa lamang, kundi bilang isang pagkakataon para sa kanya na harapin ang katotohanan ng kanyang sariling kaluluwa sa gitna ng katahimikan. Isang hapon, habang ang takip silim ay dahan-dahang naglalatag ng kulay kahel at lila. Sa kalangitan, nakaupo si Rafael sa balkonahe kasama ang kanyang mga magulang. Napatawad na ni Rafael ang kanyang ama. Ang galit na dati ay parang isang malaking pader. Sa pagitan nila ay tuluyan ng natibag ng bawat sakripisyo at pagbabantay na ginawa ni Eduardo sa kanila. Alam ni Rafael na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit na yon ang kanilang kinabukasan. Nilingon ni Rafael si Aling Teresa. Maayos na ang pangangatawan ng kanyang ina at ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Sa halip na manghingi ng barya sa palengke, abala na siya sa pagtuturo sa mga kapwa niya matatanda sa kanilang tahanan kung paano mag-alaga ng mga halaman. Ang bawat haplos niya sa mga dahon ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Napatunayan ni Rafael na walang anumang halaga ng pera mula sa ibang bansa ang makatutumbas sa init ng presensya ng isang anak sa tabi ng kanyang ina. "Anak, tignan mo ang mga bituin," mahinang sabi ni Aling Teresa habang nakatingin sa langit. "Kay tagal kong hindi nakita ang ganda nila dahil lagi akong nakayuko sa lupa habang naghihintay sa iyo." Hinawakan ni Rafael ang kamay ng kanyang ina at ang kamay ng kanyang ama. Pinag-uugnay ang kanilang tatlo sa isang mahigpit at mainit na pagkakahawak. Ang aral ng kanilang buhay ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa kapal ng pitaka, kundi sa katatagan ng pamilyang handang magsakripisyo, magpatawad at muling bumangon mula sa abo ng kataksilan. Ang hangin ng Laguna ay umiihip. Nang may dalang bango ng mga bulaklak, tila isang mahabaging bulong ng kalikasan na nagsasabing tapos na ang bagyo. Sa bawat paghinga ni Rafael, nararamdaman niya ang ganap na paghilom. Ang 12 taon ng pangungulila sa disyerto ay natapos na at sa wakas, ang kanyang pagbabalik ay hindi na lamang isang uwi, kundi isang pananatili sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanilang tahanan ay muling naging isang banal na lugar kung saan ang pag-asa ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang realidad na kanilang yakap-yakap gabi-gabi.